Andito ako ngayon sa may NAIA Terminal 3. Ayan, nasa may gate 109 ako kasi magso-solo travel ako sa Hong Kong. Ayan. Ayan, nung una kabado talaga ako kasi sabi nila marami daw na offload sa may immigration. So, talagang kinakabahan ako kasi sabi ko, hala, baka ma-offload din ako kasi nga first time ko mag-travel ng abroad. Tapos, ayun, tinatakan kaagad yung boarding pass ko. Sobrang bilis lang, wala pang 1 minute. Talagang prepared ako. May mga tinanong sa akin, tapos lahat ng tinanong sa akin, pinakita ko lang yung mga requirements na hinahanap nila. Since na hindi nga ako nagtatrabaho, tapos may sarili akong business, ang dala kong mga requirements is business permit, DTI, may bank statement din ako. Tapos kumuha pa ako ng bank certificate sa may BPI ko para sigurado. At nagbayad din ako ng ITR, baka kasi hanapin. Tapos, yung iba pang hinanap sa akin is yung hotel booking, yung return ticket ko. Tapos, hinanap din sa akin yung mga na-book kong activity, yung itinerary ko. At kompleto, pinakita ko kasi nag-print talaga ako. Para siguradong hindi ako ma-offload kasi halos lahat ng pinapanood ko sa TikTok na o-offload daw sila. E di syempre kabado ko. Kaya talagang lahat pinrint ko. Tapos talagang prepared talaga ako na pumunta sa may immigration. After nga tatakan ng boarding pass ko, dumiretso na ako papunta sa boarding gate. May mga kasabayan ako. Tapos, biglang may humarang sa akin. Nagulat ako kasi akala ko kung ano yun. Tapos nabasa ko dun sa gilid, secondary interview, parang second immigration, ganun. Tapos ako lang yung hinarang, yung mga ibang kasabayan ko, dire-diretso lang sila papuntang boarding gate. Tapos yun, di kinabahan ako kasi sabi ko, shucks, hindi sila naniniwala sa akin, baka ma-offload na ako. Sabi ko, tapos ayun, may mga tinanong sa akin, tinanong kung ilan kaming magkakapatid, kung anong trabaho ng nanay at tatay ko. Tapos kinuha lahat ng requirements ko. At yun, napatunayan ko na kaya kong mag-travel. Tapos ayun, sabi sa akin, sige, pwede ka nang pumunta sa my boarding gate. Ayun, nawala yung kaba ko pero kinabahan ako kasi bigla akong hinarang nga. Akala ko kasi kapag tiyataka na yung boarding pass doon sa may unang interview, okay na yun. Kasi wala namang sinabing second interview. Tapos yung pala, may mga ganun na unexpected. Napaka-unexpected na bigla akong may second interview. Pero okay naman kasi ayan. Finally! Kaya sabi ko sa next na travel ko ng abroad, alam ko na. Hindi ko na kailangan kabahan. Tapos hindi ko na rin kailangan pumunta ng napakaaga. Grabe, as in, ang aga-aga ko dito. Kasi yung flight ko is 6:30 AM pa. Tapos andito na ako ng 11:30 PM. Ayan. At anong oras na? 2:47 AM na. At grabe, nababagot na ako dito. Tapos, naalala ko, yung sa second interview, tinanong din pala sa akin kung ano yung trabaho ng kapatid ko, kung ano yung ginagawa daw nila, kung ilang taon na sila. Tapos, tinanong din ako kung bakit Hong Kong yung napili ko daw na first travel ko. Tapos, ang sabi ko, pangarap ko po kasing makapunta sa Disneyland, no? Diba? Kaya sa mga tulad ko na solo travel din, tapos first time na magta-travel abroad, mamamasyal, huwag kayong kakabahan. Tapos lahat ng requirements nyo, talagang kompletohin nyo. Tapos nag-fill up nga din pala ako ng e-travel ko, pero hindi naman siya hinanap. Tapos hindi rin hinanap yung travel insurance ko, kasi sabi nila, minsan hinahanap daw talaga yon. Kaya nga din pala maaga ako dito sa may NAIA kasi iniisip ko sobrang haba ng pila sa may immigration, sobrang haba din ng pila sa may check-in baggage, pero hindi. Ayun, lahat ng napanood ko sa TikTok hindi nangyari sa akin. Tapos akala ko nga din pipila ako ng 1 hour or 2 hours sa immigration, pero hindi. Ayan, as in, sobrang bilis. Wala palang 30 minutes. Ayan, tapos na ako, natatakan na kaagad. Andito na ako kaagad sa boarding gate. Tapos, nakakain na din ako.